So the next is N, natural numbers. So ang natural numbers starts with from 1, 2, 3, 4, and so on. So no zero. Ang natural numbers is ito yung ginagamit natin. Like example nito ay ang pagbibilang ng pera. Then the last is Q, irrational numbers. So ang irrational ay yun yung mga numbers na ginagamitan ng square root and pi and etc. So the example is ito. Using the set rooster notation. So, given that R denotes the set of all real numbers, ang R na ito ay ang real numbers. Z, the set of all integers, and Z plus, the set of all positive integers. So, describe each of the following sets. So, ang kailangan lang natin ay ang i-describe yung mga example dito. So, letter A. So, ang gagawin lang natin dito ay i-describe or babasahin itong nasa taas. So, the set of all elements X in R such that itong sa gitna. X is greater than negative 2 but less than 5. So, sa pagbasa, uunahin natin si X bago si negative 2 and 5. So, X is greater than 2 but less than 5 is open interval of real numbers strictly between negative 2 and 5. So, ito yun siya. Ito si negative 2 and si positive 5. So, ano ang ibig sabihin ng open interval? Ang open interval is ito. Pag makakita kayo ng parenthesis, yun yung open interval. And ang closed interval naman ay ito. Then, ang open interval is yun yung, ang sa numbering is magkukontinue siya. Letter B. So, the set of all element X in Z, ito yung integer, such that itong sa gitna, X is greater than negative 2 but less than 5 is the set of all integers strictly between negative 2 and 5. So, it is equal to the set negative 1, 0, 1, 2, 3, and 4. So, as you can see, hindi kasali si negative 2, then nag-start sa negative 1, then hindi rin kasali si positive 5. So, bakit? Dahil sinabi dito sa taas ay X is greater than 2. So, ano ang mas mataas kay 2? Si negative 1. So, sinabi rin dito ay X is less than 5. So, sino ang mas bababa kay 5? Si 4. Bago si 3. Kaya, nag-start sa negative 1 at nag-stop hanggang positive 4. Letter C. So, ang gagawin lang natin dito ay ang all positive integers, which is 1, 2, 3, and 4. So, nakita nyo naman yung diniscuss ko kanina, which is all the positive and negative whole number ay matatawag na integers. The next is subset. If A and B are sets, then A is called a subset of B. Written A subset B if and only if every element of A is also an element of B. So, kung ano ang makikita nyo sa set A, ay dapat makikita nyo rin sa set B. So, like for example is ito. Set A equal ABC
set B equal ACB. So, sa B, mayroong A and A. Kahit na hindi sila magkaparehas ng position is the same pa rin sila na 3 elements, which is A, B, and C.